Narito, Panginoon, ang aking puso. Nais na umawit at magpuri, kusang dinudula ng aking isipan, nanggagaling sa puso patungo sa aking tinig. Purihin ka, Panginoon, dakilain ang iyong pangalan. Itataas kita, ihahayag ang walang hanggang kabutihan. Narito, Panginoon, ang aking puso. Nais na umawit at magpuri, kusang dinudula ng aking isipan, nanggagaling sa puso patungo sa aking tinig. Purihin ka, Panginoon, dakilain ang iyong pangalan. Itataas kita, ihahayag ang walang hanggang kabutihan. Kay buti mo, Jesus. Narito, Panginoon, ang aking puso. Nais na umawit at magpuri, kusang dinudula ng aking isipan. Kaya sa ating lahat na nagkakaroon tayo ng problema, na para ba nakakulong tayo sa problema, hayaan mo. Dahil sa iyong paglilingkod sa ating Panginoon, sa pananalangin at sa pagsamba sa Kanya, bubuksan ng Lord ang daraanan at ibibigay sa iyo ang tulong. Wala pong kapangyarihan ang kaaway ng Diyos sa destiny mo. Alam mo bakit? Because God already has placed a seal in your destiny and had signed it with His signature. Pinirmahan na ng Diyos yung destiny mo eh. Wala nang dapat kapangyarihan ng demonyo o ang dyablo sa tadhana mo at kapalaran mo. Pero bakit nangangailan pa siya? Dahil paminsan binibigay natin ang kapalaran natin at pinamibigay natin sa kaaway ng Diyos sa pamamagitan nga na paggawa ng mga bagay na labag sa kalooban ng Diyos. Pero sa totoo lang, pirmado na yun ng Diyos eh.
sealed. Ang true happiness ay matatagpuan po natin sa ating Diyos na siyang lumikha sa atin. Alam niya kung paano tayo masasatisfy dahil siya ang lumalang sa atin. He is the one who promises that at His right hand are pleasure, satisfaction forevermore. Huwag lamang po nating katakutan yung mga uncertainties sa buhay na nakakaharap natin. Dahil God is in control of every situation. Kasi po kapag po tayo napuno ng wisdom na nanggagaling sa Panginoon, magkakaroon tayo ng godly fear. Iyon po yung magbibigay sa atin ng katalinuhan. Always remember that God is willing to do our requests and expectations. Yung lahat ng tao na naghahanap po sa biyaya po ng Diyos, He shall have it. Kaya kapag nag-iiyak tayo dyan, natatawa lang po ang Diyos sa atin, mga kapatid, hindi lang siguro masabi ng Lord sa atin, ano iiyak-iyak mo dyan? Mag-praising ka! Bakit? Darating na ang miracle. And that miracle is a simple matter to God. Purihin po ang ating Panginoon. Isa pong napakagandang bagay na magkasama-sama tayong muli sa gawain ng ating Diyos. Amen. Magandang araw po sa lahat po ng mga kasama natin na nandun din po sa center stage ng Star Mall at sa lahat po ng mga kapatiran natin nasa Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga international extension churches natin. Ganon din po sa inyong lahat na nakatune in po at makikisa pong maghandog sa ating Diyos sa buhay para po sa pagsamba, pasasalamat at sa pagdinig sa kanyang dakilang kalooban. Welcome po sa Friends Again ng Jesus Christ. To God be the glory. Amen. Purihin po ang ating Diyos. Batiin mo muna yung nasa likod mo. Sabi mo, magandang hapon sa'yo. Purihin po ang ating Panginoon, isa pong kagalakan na makasama po namin kayo muli sa paglilingkod sa ating Diyos. Isa pong banal na araw na ibinibigay po natin sa ating Panginoon ang tayo po ay magsumamba at magpasalamat. Ngunit bago po ang lahat, magbasa po muna tayo ng ilang talata sa Biblia. Sa Daniel chapter 2 verses 20, 22, and 23. Daniel answered and said, Blessed be the name of God forever and ever, for wisdom and might are His. He reveals deep and secret things. He knows what is in the darkness, and light dwells with Him. I thank you and praise you, God of my fathers. You have given me wisdom and might, and have now made known to me what we ask of you. What we ask of you, for you have made known to us the King's demand. Purihin po ang ating Diyos. Kahit na po tayo ay mga Christian, mga anak ng Diyos, hindi po minsan na naalis na tayo po'y dumaan ng pagsubok. Isang pagsubok na dinaanan po ni Daniel, na tinuring pong isang matalinong tao nung kapanahunan niya. Sapagkat bakit? Isang araw ang Haring Nebukadnezar ay nanaginip. Isang panaginip na kung saan nabaghabag ang kanyang isip at puso at hindi siya nakatulog. So sa ganitong paraan, sa ganitong katayuan, tinawag niya ang lahat ng mga matatalino, ang lahat ng mga hula, at pinahulaan niya kung ano ang kanyang napaginipan. Ngunit anong sabi ng mga matatalinong tao nung panahon nila? Mahal na hari, sabihin niyo po sa amin ang panaginip niyo at sasabihin namin sa inyo kung anong ibig sabihin. Sabi niya, basta, sabihin niyo sa akin kung ano ang napaginipan ko at kung ano ibig sabihin. Kung hindi, patay kayong lahat. Hihiwain kayo pieces by pieces. So ito po yung nakarating kay Daniel at nailagay po siya sa isang matinding pagsubok. So ano pong ginawa niya? Siya po ay humingi sa Panginoon ng habag at hiniling niya sa Panginoon na i-reveal sa kanya kung ano ang napaginipan ng hari. Kaya nga po dito siya po'y nagpapasalamat. I thank you and praise you, O God, sapagkat ni-reveal mo sa akin kung ano ang napaginipan ng hari. Hindi po ba sa atin po, marami tayong mga bagay na dinaanan sa mundo, sa atin pong pang-araw-araw na buhay.
At minsan sa ating pananalangin, hinihiling natin sa Panginoon, sabi mo nga sa akin, O Lord, kung ano ang dapat kong gawin para mapagtagumpayan ko ang pagsubok ko na to. Hindi ba kinaumagahan o hindi pa nag-uumaga? Nangungusap na ang Lord sa iyo, anak, ganito gawin mo, anak, ganito gawin mo. At 100%, pag nangusap ang Lord, ibinibigay niya ang pinakasusi at katugunan sa mga problema natin. Amen? So sa ating pong lahat, nakita natin kung ano ang ginawa ni Daniel. Siya po'y laging humihingi ng habag at nagpapasalamat sa ating Diyos. Kung siya nagpasalamat sa ating Panginoon, higit tayo magpasalamat sa ating Panginoon sa ang dami-daming in-answer ng Lord sa ating mga problema sa buhay. Ang dami-dami nating napagtagumpayan sa buhay dahil ang Panginoon ang uusap sa atin. Kaya karapat-dapat lang na ngayon ay magpuri at magpasalamat tayo sa ating Diyos. Amen! Praise God! Iyuko natin ang ating mga ulo. Let us pray. Dakilang Ama, maraming salamat po. Sapagkat alam po namin na hindi po basta-basta ang mabuhay sa mundo. Napakarami po mga suliranin. At kung minsan na hindi po namin alam kung paano namin bibigyan ng solusyon. Pero nandahil sa inyong habag at sa aming pagpupuri at pananalangin, ibinibigay mo ang susi sa amin, Lord, para mapagtagumpayan namin ang mga problema namin. At alam namin sa patuloy namin paglilingkod sa inyo, sa pagsamba, sa pag-awit, sa pagpupuri, ay patuloy kang mangungusap sa inyong mga anak. Kaya dalangin po namin na unit mo ang iyong mapagpalang kamay sa bawat isa. At igawad mo po ang basbas mo, basbasan mo po kami lahat, bigyan mo po kami ng bukas na kaisipan at puso mapagkuba ang lahat ng mga bagay na sasabihin mo sa amin, Lord, ay pumasok sa aming puso at kaisipan. Patawad mo, Lord, anuman ang mga pagkukulang, kahinaan o dili kalaya mga kasalanan na nagawa naming lahat sa inyo. At sama-sama namin tinataas sa aming beloved Bishop na muli mong gagamitin sa kanyang pagsasalita sa amin. Ibigay mo ang double portion ng iyong anointing, O God. At kami nagpapasalamat ng titiwala na sa pagtitipong ito, O Diyos, muli kaming magkakaroon ng kalakasan. Sa iyo po lahat ang kapurihan. In Jesus' name we pray and everybody say, Amen. Victory is ours. We will overcome the world because He is with us. He is for us, and He is in us. This world will live in. It ain't no paradise.
great God. Mga kapatid, ang kadakilaan ng Panginoon is very evident sa ating mundo, sa Bible. Remember that we were formed from the dust of the ground. Bago niya tayo nilikha, mga kapatid, kinumpleto na niya para sa atin. He made the universe. He made the waters. He made the mountains. Ang kakainin natin. That's a truth para sa ating Panginoon na He is caring for us. Mabait sa atin ang ating Panginoon. Seems like even this age, mga kapatid, we can think na available na sa atin lahat with technology. Amen? May mga attempts to cure incurable diseases. Sometimes isipin natin na we can live by our own, but that will not happen, mga kapatid, because even though meron tayong lahat, sabihin natin, mga kapatid, that we have everything, that we are sufficient, that we are blessed, still there is one thing missing, mga kapatid. The soul inside you will always long for His Creator. Something deep in your heart will seek for that one God na kailangan natin sa buhay natin. He has sent His helper, mga kapatid. And it is available ngayon sa lugar na to. Amen. Kaya niyang punuin yung kulang sa iyo, kapatid. Just believe Him. Depend on Him. Even though kumpleto tayo, mga kapatid, even though we lack nothing, or kahit may problema tayo, mga kapatid, still, the Lord will complete us. The Lord is our inheritance. He is our treasure. He is our life. And we cannot live without you, Lord. Come on, church. Let's sing. Let's worship our God, the life giver. We seek your face, Lord, in this place. Ikaw lang ang kailangan namin, Panginoon. Lord, I will run to you, for my soul is full of troubles. To you I stand forever. Jesus, my Savior, in my heart, in my soul. All I need is you.
Okay, po rin ang Diyos, mga kapatid, at sa inyong kapayapaan ng ating Panginoon. Salamat po sa araw na ito at nandito tayo para muling makinig po na kayo ng salita. Sa oras po ito, yuko natin ang ulo natin, tayo po'y manalangin. Kinakama, muli, salamat o Diyos sa pagkakataong pinagkaloob mo sa amin na kami po'y muling makinig na yung salita. Tulutan mo, Lord, maging bukas na amin, puso at isipan, o Diyos, at tulutan mo, Lord, na alam ko isa ito sa pinakamahalagang mensahe na bibigay mo sa amin, O Lord. Ito ang dahilan kung bakit may Church of God, O Lord. Kaya tulutan mo, Lord, na ito'y tumimo sa aming puso, O Lord, at ito'y masunod namin kung may bagay, Panginoon, na gusto mo ipagawa sa amin, Ama. Maraming salamat, Lord, and this we ask in Jesus' name. Amen and amen. The book of Matthew, chapter 16, verse 18. And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. And our subject today is entitled, Even the Gates of Hell. You may all be seated, please. Okay, brothers and sisters, sa ngayon po, yung pag-aaralan natin, sana po hindi natin pag-aaralan. Pero honestly, ito pinakasusi. Sa atin po, pag sinabing susi, ito ang pinaka-key talaga po pagdating sa salitang success. Marami yung ako nakita sa inyo mismo nakikita ko. Lahat ng gumagawa nito sa inyo, maliban doon sa iba, ginoon ng Lord, pero doon sa hindi pa, nandito nakikita ko kung anong buhay niya. Napakaganda ng buhay niya. Kasi hindi alam na iba na ito ang susi talaga. Kasi nakatingin tayo doon sa problem, nakatingin tayo doon sa blessing, hindi tayo nakatingin doon sa bagay na pagfokusan ng ating mind at saka ating eyes at ng ating attention. At yun ang bibigay ng Lord sa ating ngayon. Now, dito po sa binasa natin, this was the first time that the Lord Jesus Christ mentioned the word church. Diyan niya binanggit po. Unang-una po yan. He told him, una. And I also say to you that you, Peter, yun ang sinabi niya. Now, the word Peter means rock in Greek. And the name was given to Simon by the Lord Jesus Christ when He made him His disciples. Now, brothers and sisters, in the book of John, supporting verse, chapter 1, 41 to 42, he first found his own brother Simon and said to him, we have found the Messiah, which is translated the Christ. And he brought him to Jesus. Now when Jesus looked at him, he said, you are Simon, the son of Jonah. You are Simon, the son of Jonah. You shall be called Cephas, which is translated a stone. So Cephas is a Syriac word with the same meaning as Peter. Pag sinabi pong Cephas, Peter po, sa Syriac po, a rock or stone. Now, ang pangalawang sinabi ng Lord, and on this rock. Now, there are lots of controversies about the word rock. Some say Peter was that rock. Lalo na po ang Catholic, si Peter talaga ang founder ng iglesia, para sa kanya po, siya ang rock. But in reality, Christ is the rock. Because in 1 Corinthians 10:4 says, and all drank the same spiritual drink, for they drank of that spiritual rock. Spiritual rock. Who is that spiritual rock? That followed them. And that rock was Christ. So malinaw po. And even God was called Christ indirectly in Deuteronomy 32 verse 18. Of the rock who begat you, you are unmindful and have forgotten the God. God is the rock who fathered you. Now, thirdly is the foundation of the church. 1 Corinthians 3:11. Sino ang foundation ng church? For no other foundation can anyone lay than that which is laid, which is Jesus Christ. Siya po ang foundation ng church of God. Now, the foundation of the apostles in the church, sinabi rin sa Ephesians 2:20. Having been built on the foundation of the apostles, kanina si Lord ang foundation, ngayon man apostoles po. And prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. So meaning, their doctrine, which is the truth, is the foundation of the church. Kaya sinabi yung apostles po ay foundation ng church. Now,
who is the truth? Yan ang tanong ngayon. John 14:6, Jesus said, I am the way, I am the truth. So the Lord Jesus Christ is the truth, and the real foundation of the Church of God is the Word of God. Now naman natin. Okay now. Thirdly, ang sabi niya, I will build my church. The words I and my denote ownership. Ibig sabihin, siya talaga. Only Jesus Christ, the Son of God, has the right to build the spiritual body through His death, burial, and resurrection. Now, the word church means a body of believers who all agree in one faith to the Lord Jesus Christ, or the ones called out from the world. The ones called out from darkness to light. Yun ang ibig sabihin ng church. Iglesia, ecclesia po ang tawag sa atin. Now, and the gate, number 4, and the gates of Hades or Hades shall not prevail against it. Now, pag sinabing gates, there are lots of interpretations about this place. Yung salitang gate sa kanyang hell o yung Hades. Now, dito po, first, about the gates of hell. Pag sinabing gates of hell, sa city nila, sa gate ng city po, ay doon po yung mga elders ng church at doon sila nagka-council po, doon mismo sa cities. Sa Ruth 4:1, tsaka 2 Samuel 19 verse 8. Kaya na lang po magbasa. And second is about hell or Hades. Some pertain it to death or grave. Pag sinabing grave, yun daw ang Hades. But some say it means the literal Hades where the rich man was placed. Sa Luke 16, yung pinaglagyan sa mayaman po, na hirap siya doon. But many interpretations say that even Satan, even the demons' strategies, plans, and strength or power cannot stop, cannot seize, nor overcome the church of God. And I believe in that. Yun po talaga isa sa pinaka-major meaning po, walang makakapigil po sa church of God. Meaning the church will vanish even if the full forces of Satan and his demon spirits join together despite their gimmicks or evil plans against the church, hindi po sila makakaprevail, hindi sila mananalo po. Why? Yan ang tanong. Brothers and sisters, napakarami po nagtayo ng mga iba't ibang klase mga businesses po. Nasabihin natin, tumagal po talaga. Ang dami nagtayo ng business po, pagkatapos andon, pagdating ng oras, tumagal ng taon, ilang taon, iba century pa, tinagal mga kapatid, pagdating ng panahon ay nawala yung may-ari, nawala yung produkto, nawala pati kumpanya, nawala na lahat. In fact, may isang company po na umabot ng 1,428 years na nakatayo, itong kumpanyang ito. Ayun po yung Congo Gumi Construction Supply, yun po ang kanyang negosyo. Ang specialty nito, sila nagtatayo ng mga temple nila, Buddha, temple nila, lahat ng mga temples ng mga Diyos-Diyosan, sila po nagtatayo. No, temple talaga. Ay, hindi po yung mga altar, kundi temple talaga. They started building this construction 578 AD. Imagine that. 578 AD, and it lasted 2006 na nung matapos po itong business na ito. So founded about 100 years after the fall of the Roman Empire. Tsaka itinayo po ito. Kailan pa yung Roman Empire? Ang tagal na nun. After 100 years, tinayo na ito, 578 AD. Tinayo na yung kumpanya, mga kapatid. Ngayon, ito po, ang nangyari sa pagdating ng 2006, nag-shutdown po ito. Kasi nalugi sila. Nalugi sila ng 4 billion yen, kung di ako nagkamali. Pero ito po ay sinubsidize ito po. May ibang kumpanya po yung Takamatsu. Sila ang pumalit ngayon po noong 2006. Pinagpatuloy nila pero hindi na po yung dating may-ari. At saka siyempre, naiba na po. In other words, ang total existence po nitong kumpanyang ito ay 1,428 years siyang tumagal. Pero ang Church of God po was built 2,000 years ago. Hanggang ngayon, nakatayo ang church. Hanggang ngayon, matatag ang church. Hanggang ngayon, nakatindig ang church. Pati in spite of countless, several severe trials, persecution, it still exists. Nandun pa rin. Diretso pa rin po. Grabe, dinanas sa persecution ng church. Even during the early church. Grabe, alam natin lahat. Halos pinagpapatay sila lahat. Pinapatay in a cruel way. Pinatay sila. And yet, the Church of God, andyan, nakatayo pa rin po. Yung owner, andyan pa rin, Jesus Christ. Yung product, nandyan pa rin. Anong product?
yan po yung isa sa matinding product po na nagtataguyod sa church kaya tumatayo ang church. What is that? It's none other than the gospel of Christ, which is the power of God to salvation. Ang gospel po. Sa katunayan po, speaking of foundation, kanina, sinabi Word of God ang foundation. Panditing natin, alin sa Word of God ang foundation ng Church of God? The gospel. Without the gospel of Christ, walang church. As a matter of fact, walang church. Ani po ang church kung wala naman namatay, walang Diyos na katawan tao, namatay, pagkas nilibing, tas nabuhay, wala naman, wala ang church. Kaya nagkaroon ng church kasi meron isang Diyos na katawan tao, pagkas namatay, nilibing, nabuhay, yun ang foundation natin. Ang gospel ang foundation natin. At yan ang pinakamatinding daladala natin sa buhay po nating lahat. Tayong lahat po. Kaya ipinapalakpak natin kami natin, hindi mo alam, nakahawak ka dyan. Hawak mo yan. Hawak mo ang gospel na yan. Everybody shout, praise the Lord. Well, maybe that's one of the reasons why we're called a peculiar people. Kasi yung daladala natin. Kakaiba ang dala po natin. Imagine that. Maring marami nakasalalay sa kamay mo. Maring yung pagkain, yung dadamitin, yung babahayan, o yung bahay ng atirahan ng anak mo, kuryente, tubig, lahat, pag-aaral, nakasalalay sa kamay mo. Maring buhay ng negosyo mo, buhay ng business mo, nakasalalay sa kamay mo. O sa kamay mo, nakasalalay sarili mong profesyon. Pwede rin po yun. Pero, bilang Kristiyano, ang pinakamatinding nakasalalay sa kamay natin ay yung mga kaluluwa, bawat kaluluwang may encounter po natin. Nakasalalay sa atin kung bubukas ang bibig natin o hindi. Dahil hawak natin ang gospel of Christ, which is the only power of God to salvation of mankind. Wala nang iba. Ibig sabihin, hawak mo ang life and death. Hawak mo rin yung darkness and light para sa kanila. At hawak mo rin yung heaven and hell para sa kanila. Imagine yung hawak natin na yun. Between life and death ang hawak po natin. Kung yung biruin ng gospel, huwag sabihin ba sa gospel lang, hindi ganun ang gospel po. Mabigat ang gospel. Pag sinabing gospel, ang pinag-uusapan, death and life, life and death ang pinag-uusapan, hell and Hades o hell and heaven ang pinag-uusapan. Yun na po nakasalalay doon. Doon sa gospel na yun. As a matter of fact, tayo mismo po, kaya tayo nalihis. Tayo po, we are bound to hell. All of us are bound to hell. Dahil sa kasalanan natin. But because of the power of the gospel of Christ, ito tayo ngayon, bound to heaven tayo ngayon po. Dahil sa gospel na yun ng ating Panginoon. Kanya yung sinabi ng Lord kay Peter, that even the gates of hell shall not prevail against it. Now, bakit sinabi salitang against it? Nandun salitang against. Meaning, Satan and his demon spirit will oppose and fight against the gospel no matter what, just to stop the church from spreading the gospel. Para mapahinto lang tayo, gagawin lahat sa atin. Yan ang reason po, kaya minsan kung ano nangyayari sa atin, negatibo na hindi mo lang alam. Akala mo trials, hindi trials. Binabanatan ka ni Satanas dahil sa gospel, anyang bumukas ang bibig mo. Ayaw niya. The best example po na hindi pwedeng pigilan po si St. Paul. Nakita natin yan. Sa Acts 14:19, the scripture says, now the Jews from Antioch and Iconium came there, and having persuaded the multitudes, they stoned Paul and dragged him out of the city, supposing him to be dead. Matindi yung batong inabot niya. Ibig sabihin, the stones tried to fight against the gospel by inflicting Paul with physical pain. Tinry ng bato, ang sakit mabato. Isang batong maliit lang, hindi siya malilit ang pinambabato nila. Malalaki pinambabato nila. Na halos patay na raw si St. Paul. Napigilan pa? Hindi rin po napigilan. Para mahinto lang siya, binato siya, and yet, it did not prevail. Wala po nagawa yung bato sa kanya po. At hindi siya namatay. Why? Gospel messenger po siya. Paul was hard to kill. May hirap pa kayong patayin si Paul. Hanggat dala niya ang gospel niya, may mission siya, hindi niyo siya mapapatay. Kahit anong gawin niyo sa kanya. At ganyan din po sa atin lahat. Pag tayo po may mission, at sigurado lahat tayo may mission para sa gospel ng Lord, ang hirap mong patayin. Hindi ka basta mamamatay. Honestly speaking, ako lang mga kapatid, tunguli sakit ko nito, talaga namiligro ako rito. Dapat talaga, ganun talaga. Pero bakit hindi na ganun? May mission pa. Siguro yung demonyo nagtataka, ang hirap patayin doon tao ito. Alam niya. Kanya rin niya ako pinapatay. Alam niya dahil sa gospel, pagbukas ng bibig ko, gospel. Mamaya ba, patotoo ko sa inyo kung paano.
Kanya sa parteng nakita, pati bato, hindi pa, ang tigas ng bato, masakit yun, pero hindi nakapigil sa gospel ng ating Lord. Kayo mga nasasaktan sa inyo, mga pain sa atin, wala po yan. Sa sakit na inabot, physical pain na inabot po ni St. Paul, emotional pain na inabot niya. And yet, hindi pa rin siya napigilan sa gospel, pagsishare ng gospel. And number 2, even the prison tried to fight against the gospel. Kilulong siya by hardship inside. Alam natin yung pagkakakulong niya, napakababa lang. Ando sila, nakapasok yung kamay nila doon sa kahoy, pati paan nila. Tapos nakaupo sila, hindi sila makakilos, kakadena sila. Kumanta lang eh. Ibig sabihin, wala nagawa yung hirap sa prison. Walang nagawa. Hindi rin na-stop ang gospel. Kasi nung sila'y pakawalan, lumindol, nakawala sila, anong ginawa nila Paul? Hindi tumakas. Gospel agad. Kasi nagtanong yung jailer, anong gagawin namin? Gusto ko maligtas. Sabi niya gano'n, eto agad siya. Gospel, sinabi agad. Pag sabi ng gospel, kasama agad ang baptism. But did that prevail? His life was spared from execution. Mari-execute siya. Why? Gospel messenger. Ang hirap patayin pag gospel messenger, tandaan niyo po yan. You're hard to kill. Mahirapan kang patayin. And even the typhoon Euroclydon tried to fight against the gospel by threatening Paul's life to sa ship po, but did not prevail. Alam natin na nangyari doon? Grabe po, pag nasa barko kayo, inabot kayo ng bagyo, napakatindi doon. Kasi kami naranasan namin yan, pumunta kami kay Pastor Paeng noon, buhay pa si Pastor Paeng, at talaga pong sumakay kami sa bangka. Yung bangka namin ganula lang sa tubig po. Kasi yung parang matutulis sa bangka gano'n, na mababa lang, sakay kami, 8 yata kami lahat. Talagang gano'n, tapos hangin, malakas. Doon pa lang medyo nenervous. Ito, bagyo. Ang sinasakyan niya, bumagyong bigla. Euroclydon ang sinakyan. Ahit ship pa yun. Pag bagyo, ang lakas nun. Sobrang lakas po. At siguro signal number 5. Siguro kung di ako nagkakamali. Ganun kalakas. Napigilan ba siya? Hindi. Akala lang mamamatay na silang lahat. Pero sabi ni Paul, huwag matakot. Napaniginipan ko yung angel of Lord, tumayo sa aking harapan. At sabi nga noon, hindi kayo maano. Ang barko lang ang mawawasak, pero tayong lahat. Pati 276 passengers. Lahat kayo, spared kayo. Why? Kasi tatayo ako kay Caesar. Imagine that. Yun lang ang reason. Kung dito, yun lang pala reason. Ano yun lang pala? Hindi mo alam, buhay kamatayan kay Caesar yon. At hindi lang kay Caesar. Tingnan natin kung ano itinerary, kung paano nagligtas ang Lord. Sabi siya, sa parte niyo, hindi siya napigilan. Because Paul was a gospel carrier. Ano, kung titignan ninyo, doon sa loob ng barkong yon, puro halos mayayaman na nandun pangkargamento po yun. Kanya pati may-ari ng barko nando doon po. Mayayaman, mga taon, sabihin natin, mga kilalang tao nando doon po. Ano nagawa? Wala sila nagawa. Akala nila silang pinakamahalaga sa barko na yon. Hindi nila alam. Yung pala si St. Paul doon, natatahitahimik. Yung pala ang pinakamahalaga doon sa barko na yon. At saan man kayo magpunta, basta gospel messenger ka, ikaw ang pinakamahalaga doon sa grupong sasalihan mo, sa grupong kinabibilangan mo, ikaw ang pinakamahalaga. Sana, how I wish na lahat tayo sana iniisip natin yon. Na tayo hindi tayo pangkaraniwan tao. Pag tayo sinama na sa iba, kakaiba tayo. Dahil may mission po tayo. Hanggat nagmi-mission ka, kakaiba ka. Pero pag hindi ka nagmi-mission, para ka lang sa kanila. Katulad ka lang nila. Pero pag nag-mission ka, itong gospel dala-dala mo, ay, iba po. So, gospel career, si Paul, kaya na-spare siya. Pang-apat, even the snake tried to fight against the gospel by fastening on Paul's hand. Pumulupot po dito, but did not prevail. Imagine yung mga katutubo, ano sabi ka doon? Ay, masamang tao to. Alam niya, babagsak na, mamamatay yan. Yun ang sabi nila. Kasi pagka tinukanon talagang patay ka, python yun, kung di ako nagkamali. Alam ko, kinagat si Paul. Although hindi sinabi yung kinagat siya, pinagpag lang niya. Tapos wala nangyari sa kanya. Kaya nagulit sila. Hindi mother ito, Diyos ito, Diyos ito. Yun ang tingin nila kasi may sa Diyos-Diyosan. Brothers and sisters, ilan na naligtas doon sa Malta? Tribo po yun, isang tribo yun. Naniwala na ligtas. Dahil doon sa isang gospel carrier. He was always spared by God. Why? Paul was gospel messenger of the messenger of the gospel of Christ. Kaya na-spare na naman siya. And even death, talaga pong hindi rin po umubra. Death tried to fight against the gospel by threatening him and awaiting punishment but did not prevail. Hindi pa rin po. Acts 20. Di ba sinabi ni Paul? Testifying to the Jews. Yun agad eh.
Testifying to the Jews. Yan ang nawawala sa atin. Testify. Anong ginawa ng Lord sa'yo? Testify. Kumisa siya, Lord, ba't hindi ka kumikilo sa akin? Tinetestify mo ba siya? Hindi naman eh. Pero mo testify, magkwekwento ka lang. Ibig sabihin ng testify, kwento mo kung ano ginawa ng Lord sa'yo. Eh, ba't pa yung mga telenovela, kinikwento mo mula episode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Naikwekwento mo, ang daming episode eh. Ito isang episode lang yung ginawa ng Diyos, hindi mo maikwento. Diyo makikita paano pigilan ng demonyo bibig mo. Ganun ang ginagawa sa atin ng devil po. Yung mga ahente sa atin, grabe bukas ang boka mo, tindi talaga. Pagdating sa gospel, tahimik ka na. Di ubra. Testifying to the Jews and also to Greeks. Repentance. Oh. Sabi ni iba, wala raw repentance. Pag tumanggap sa Lord. Jews testifying, also Greeks. Repentance toward God. You can never save without repentance. Repentance toward God and faith. Pinag-iba. Repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Bakit pinaghiwalay repentance at saka yung faith? Paano mo sabihin faith alone will save? Depende faith lang. You have to repent. Pag nag-repent ka, may ginawa ka na. Yung faith mo, pinakita mo na dahil nag-repent ka. Nakukuha mo natin. Honestly, gigil ako sa ganyan. Kasi nagsasabing walang repentance, maliligtas ka. Sa devil po yan. Hindi po sa Diyos yan. Very erroneous doctrine po pag sinabing walang repentance. Kaya tatandaan ninyo lahat. Ang sino man nagsasabi, mga preacher, marami nagsasabing preacher niyan. Marami nagsasabi. Bakit daw dapat repentance? Hindi dapat nagre-repent daw, lumuluhod, may iyak pa. Hindi dapat. Ginawa na ng Lord daw sa cross of Calvary. It's foolishness. Grabe. Error. Yan yung spirit of error. Akala nila kung mo pinamatay ang Lord doon, pati pinatawad na tayo. Huwag namingin tawad, pinatawad na tayo. Dahil nandun siya namatay, inaako lahat yung kasalanan natin. Kaya wala na tayo, dapat mag-repent. Sino may sabi sa'yo? Ang first preacher ng gospel sa Jews ay si Peter. Acts 2:38. Repent. Ang second o first preacher ng gospel sa mga Gentiles, si Peter din. Cornelius, Acts chapter 10. Ano ginawa ron? Repent, hindi sinabi nag-repent. Paano magre-repent yun? May takot yun. Napakita na nga angel sa kanya eh. Baptism, nandun pa rin. Holy Ghost, nandun pa rin sa kanila. Sabi sabihin, yun talaga ang gospel of salvation. Acts 2:38, ang gospel of salvation. Ang execution ng gospel of salvation is Acts 2:38. Nakukuha nyo ba? Honestly, pag ganyan ang pinag-uusapan sa Godhead, medyo nanggigigil ako talaga. Dahil ayoko ma-error kayo. O marami na na-error dahil iba sa inyo, lumipat sa iba. Yan ang ingatan ninyo. Kayong lahat na nandito po. Sa lahat na itinuturo dito sa pulpit na ito, okay, tumatalong kayo pag prosperity, tumatalong kayo pag miracle, okay yun. Pero mas tumalong kayo pag gospel na pinag-uusapan dito. Unright gospel na pinag-uusapan dito. Dahil ang prosperity hindi ka dadalhin sa heaven. Yung miracle hindi ka dadalhin sa heaven. Gumaling sa gano'n. Eh, nung gumaling, hindi ka naman sumunod. Hindi ka pa rin ligtas. Ang gospel ang magliligtas po sa atin. Naunawaan po natin. And now, verse 22. And see, now, I go bound in the spirit to Jerusalem. Nakatali na ako sa espiritu patungong Jerusalem. Not knowing, hindi ko alam that will happen to me there. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin doon. Walang problema, pupunta pa rin ako. Ganun siya katindi. Hindi alam ang mangyayari, pero pupunta pa rin. However, sa next verses, except the Holy Spirit testifies in every city, saying that change and tribulations awaits me. Ang nag-iintay sa akin ay change and tribulation. Nag-iintay sa akin. Alam na niya, gagabo siya, tribulation, ikukulong siya, pahirapan siya, alam niya. Ano sinabi niya? And yet, but none of these things move me. Yan po ang gospel messenger. Kahit ano yung dumarating sa atin, nasasagupa natin, for the sake of the gospel, huwag kayong maaalog.
Huwag kayo maalog. Basta ang intention mo, kahit ano pa yung magbibusiness ka, pero uno sa'yo, gospel talaga, huwag kang matakot. Kahit ano pa susugurin mo, sa madaling sabi, medyo delikado sugurin mo, basta gospel nando doon, huwag kang mauga, huwag kang matakot. Gaano kahalaga kay Paul ang gospel? Do I count my life dear to myself? Hindi ko binigyan ng halaga na nagpapahalaga. Hindi ko minahal ang sarili ko dahil sa gospel. Ibig sabihin sa kanya, mas higit pa sa buhay niya ang gospel ng ating Lord. Ganun niya mahalin. Ganun niya yakapin. Ganun niya embrace ang gospel ng ating Panginoon na binabaliwala ng maraming Kristiyano po. Samantalang hindi mo alam kay Paul, buhay ang kapalit ng gospel sa kanya. At anong mangyari siya, no matter what, basta maibuko ko, bibig ko, makarating siya yung gospel, wala akong pakialam kahit sino ka pa. Ganon si St. Paul. Now, so that I may finish my race with joy, next. And the ministry which I received from the Lord, anong ministry? To testify. About what? To the gospel of the grace of God. Grabe buhay ko. Ano gagawin mo, Paul? Magmi-ministry ko. Ano ministry mo? Testify! Brothers and sisters, wala masama po. Functional. Wala masama mag-faces ka dyan. Wala masama nandiyan ka. Gideon ka. Wala masama. Wala masama nandiyan sa atin. Yung mga sa video natin, sa lights natin, wala masama. Pero tandaan ninyo, kahit anong paggagawin nyo dyan, pag tahimik ang bungangan ninyo, pagdating sa gospel, baliwala ang ginagawa po natin. Tandaan po natin, tayong lahat. Kahit ano, i-preach ko dito. Pag hindi ko nag-preach about the gospel of Christ, at sa atin, sa bandang huli, pasok si Pastor Lou dito, gospel. Pero minando doon ang gospel. Samantalang save na kayo. Para doon sa mga nanonood, para doon sa mga hindi baligtas sa atin o mga bisita po natin. Ang gospel hindi pwede mawala. Kaya ganun niya pinahalagahan ang gospel po. Sana kayo, ako phrases ako, pero messenger ako ng gospel. Huwag yung kalilimutan yung kadugtong. Faces ako pero messenger ako ng gospel. Gideon ako pero messenger ako ng gospel. Musician ako, messenger ako ng gospel. Choir ako, messenger ako ng gospel. Ganun tayo dapat lahat. Pati ako. And I'm doing that. Ginagawa ko. Kahapon lang meron ko naalala bilhin eh. Sabado hindi ako lumalos, pero naalala ko importante. Pinuntahan ko sa Trinoma. Pagdating doon, yung nagtitinda, sumempo ko. Busy siya sa kahera. Maraming tao, Sabado. Makita ko yung tatlo, bumukod yung tatlo. Ako, ito na binukod ng Lord. Ayun na. Pagbukod ng tatlo, hindi mo alam. Ako alam ko kayo, masyado kayong busy ngayon. Bakit hindi mo alam? Malapit ng darating ang Lord. Bakit hindi nyo alam niya? Pagdilit sumatal na. Totoo. Malapit ng darating ang Lord. Yung mga signs, yung mga lindol, marami pa niya, mas matindi yung mangyayari. Bakit hindi nyo alam? Shocking method. Yan shocking method, direct to the point. Kasi may iksilang oras mo. 5 minutes lang yun. Kaya ma-share mo sa kanya. Kailangan ito. Malis, nakabilay ko doon. Na-sharean ko siya. Lipat ako sa kabila. Paglipat sa kabila, may bibilin din ako. Ayun naman, tsumempo ko. Mas marami. 5 sila, nasa kahera, nando doon. Ayan. Kasi para sa akin, hindi, okay yung nabibigay ka ng trucks, okay yun. Pero maganda, bumubuka bibig natin eh. Ako mag-isa, wala akong kasama kahapon. Pagdating doon, nakita ko, pumesto isa doon, pumesto isa. Isa, naguguluhan pa, hindi ako kumibo. Mamaya nung tumahimik nakapagbayad na isa, na yung credit card, ayun sila, 5 na lang, ayan na. Uy, kayo lahat nandito ha. Baka hindi nyo alam. Any moment, darating si Jesus Christ. Siguro, alam nyo rin yan. Sabi niya oo nga po, narinig ko na, yan ang sinasabi ko. May magsiguro kayo. Kaya siguro nga yung buhay. Ano yun ha? Office hour yun. Sabi, kinuha ko talaga. Shareran ko sila. Mga 5 minutes lang. O tayo na, share ko na sila. In-invite ko dito sa Star Mall. Andiyan ka ba ngayon? Wala yata. Pero at in-invite ko sila. Pati sa online. Binigay ko sa kanila. Ang problema, hindi ko alam kung ano yung tinatanong ko, ano yung Facebook number. Hindi ko naman alam mga Facebook eh. Alam ko yung Facebook, hindi ko alam eh. Ako hindi ba alam. Basta online, Jesus Christ to God be the glory, Charles. Hanapin mo. Nandun doon yun. Makikita mo. Pinahanap ko sa kanya. Bubukas ang bibig mo. Kailangan. You know what? Pag alis ko, magaan ang pakiramdam ko. Ang gaan na pakiramdam ko, kahit gumastos ako, pero magaan na pakiramdam ko ay, yung purpose ng Lord, hindi defeated. Hindi defeated. Kasi tandaan ninyo, kahit saan kayo pumunta, kahit saan kayo pumunta,
Nagtataka kayo iba yung sinasabi, ang gospel may platform ka, tamang platform ka. Anong platform? Lahat ng platform sa gospel. Nakita mo sinabi kahit saan ka pumunta, gospel, sabi mo sa kanya, in season or out of season, you have to preach the gospel of Christ. Paul was a gospel messenger. At alam natin kung sabi ko sa inyo, but Paul knew, kanya sa ganun din. He knew that even the gates of hell shall not prevail against it. Alam po niya. At ang pinaka-God's major carrier of the gospel is the church. Tayo mismo po. Lahat tayo pagsabay-sabay, nangalat tayo. Grabe impact niyan sa demonyo po. Grabe po, matindi po. And besides, Satan knows that the gospel of Christ is the only way for man to be saved, to turn away from being brought to hell, para mawala sila kasi lahat sila, diretso na hell eh. Pero ang gospel po ang naglilihis sa kanila para mapunta sila doon po sa heaven po. It's the only way. There's no other way. Wala nang ibang way kundi ang gospel ng Lord. That's why Satan will do anything and everything to fight against the gospel of Christ. Gagawin po talaga. To hinder the church in propagating the gospel of Christ. Pipigilan tayo. Even Satan knows, alam niya, the only chance for man to escape from hell, bound to hell, to man bound to hell, itong lang po gospel ng ating Lord. Wala na po iba. Pero katanungan, why do majority of Christians fail to share the gospel of Christ? Number one reason, ayan, nahihiya. Ilan sa atin dito pag gospel, nahihiya. Magte-testify, nahihiya. Imagine that. Kinahihiya mo ang gospel. Kinahihiya mo yung ginawa sa ng Lord, papatotoo mo, nahihiya ka? Oh. Lalo na pa yung mga kaharap mo, medyo mga nasa higher level yung kaharap mo, nahihiya ka magsabi ng gospel. Huwag kayo mahiya. Kahit si Ayala pa yan, kahit sino pa yan, bukas mo, bibig mo. Bukas mas mataas ka sa kanya dahil hawak mo ang gospel. Pera lang nga sa kanya, gospel ang sa'yo. Gospel! Tapos mahihiya ka. Ang dami-dami natin ginagawang nakakahiya, hindi ka nahiya. Ito nahihiya ka dito. Ibang daming kasalanan ginagawa, hindi ka nahihiya. Ito nahihiya ka, gospel. Oh God, matindi yan. Luke 9:26. Sino man ang kinahiya ako at ang aking salita, aking gospel, of him, the Son of Man, will be ashamed when he comes in his own glory and his Father's and of the holy angel. Kahihiya ka din ng ating Diyos. Tatanungin kita, makakapasok ka ba sa langit kung kahiyahiya ka? Wala pong kahiyahiyang papasok sa langit. Ibig sabihin, pagka tayo hindi nag-share, maimpyerno tayo. Ang sabi ko, walang kahiyahiyang aakyat sa langit. Ayun nga, ibig sabihin sa impyerno tayo mapupunta. Ang sabi ko, walang kahiyahiyang aakyat sa langit. Okay na, sumagot. Naunawaan po ninyo? Kayo na sumagot. Meron bang kahiyahiyang aakyat sa langit? Kasi hindi natin alam kung gaano kalakit katindi ang responsibility natin about sa atin, sa kamay natin tungkol sa gospel ng ating Lord. Nakita mo sinabi ni Paul dyan din sa Acts 20. Ano sinabi niya? Now I'm innocent about the blood of all man. Ibig sabihin yung lahat na nakasalubong ko, ng mga tao na na-encounter ko, wala nang pananagutan sa kamay ko, wala ang dugo nila. Dugo ginamit niya. Wala na yung dugo sa kamay ko, innocent yung kamay ko sa dugo nila. Dahil sinare ko sa kanila ang gospel ng Lord. Kita mo, dugo ang sinasabi. Ibig sabihin yung mga dugo ng mga taong yan nasa salubong na sa kamay mo, tapos tatahimik ka. Oo. Baka hindi nyo alam marami sa atin dito. Iba't bang klase ng dugo na nasa kamay mo. May type A, type O, type D. Yung lahat ng klase ng dugo ng mga taong na-encounter mo, nasa kamay mo. Why? Ka nagbukas ng bibig mo. Iba naman, it's not my business. Hindi naman trabaho namin mga member mag-share niyan eh. Para sa ano lang, pastor lang yan, sa mga worker lang. Sino may sabi sa'yo? Matthew 28:9 din. Go therefore and make disciples of all nations! All nations! Eh kung all nations, at yung 12 lang ang inuutusan, eh baka hanggang ngayon nagsishare pa ng gospel sila, hindi pa rin tapos eh. At saka unang-una, patay na yun eh. Paano kung sa kanilang talaga yan, ibig sabihin, mamatay sila, tapos na gospel. Ba't hanggang sa atin nakarating ang gospel?
Huwag natin i-deny. Kasama tayo dyan. Kasama tayo. Mark chapter 16, verse 15. And he said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. 12 lang yun, tapos every creature. Lahat kasama po. In fact, in Acts 8:3-4, ang sabi nga doon, as for Saul, he made havoc with the church, entering every house, dragging up men and women, committing them to prison. Therefore, those who were scattered, lahat sila nangalat, maliban sa mga apostoles, lahat nangalat, and all those who were scattered went everywhere and preaching the word. Nung pinersecute sila, umalis sila sa bahay nila, ibig na tumahimik, lahat sila nag-preach, pati babae, lalaki, nag-preach sila, baka pati bata, nag-preach sila. Hindi preach, nag-share ng gospel. Lahat sila sinare ang gospel. Mentras pinapersecute sila, lalong bumubukas yung bibig nila. Mentras naghihirap sila, lalong bumubukas yung bibig nila. Mentras may nararamdaman, hindi maganda, lalong bumubukas yung bibig nila. Ganun sila. Andyan ang buhay. Alam niyo kung bakit? Ang pangatlo, I am not interested. And that's the biggest mistake of many Christians. Malaking pagkakamali mo yan. Pag ang gospel, sinet aside mo. Pag ang gospel, hindi mo inintindi, tapos ka na, my friend. Why? Sa John 4:6-9. Now Jacob's well, si Jesus Christ, was there Jesus therefore, and being wearied from his journey and sat thus by the well. It was about the 6th hour. Next. A woman of Samaria, Gentiles, came to draw water. Jesus said to her, give me a drink. Next. For his disciples had gone away into the city to buy food. Nasaan disciples? Bibili ng pagkain. Siya nasaan? Eto, nasa soul, ang ating Lord. Next. Then the woman of Samaria said to him, how is it that you being a Jew, Hudyo kayo, ask a drink from me, a Samaritan woman? For Jews have no dealings with Samaritans. May barrier po sila. Hindi pwedeng Hudyo makipag-usap man lang dito sa mga hindi Hudyo. Hindi pwede. Pero sa osa yung binrake ng Lord ang barriers. Para lang sa soul. Doon ba sa soul lang na yon? Next verse. And Jesus said to her, woman, believe me, the hour is coming when you will neither on this mountain nor in Jerusalem worship the Father. Next. God is a spirit. God is a spirit. God is not a person. God is spirit. And those who worship Him must worship Him in spirit and truth. 25. The woman said to Him, I know that Messiah is coming, who is called Christ. When He comes, He will tell us all things. Are you the Messiah? Yung kasunod dun Ikaw ba yung Messiah talaga? Sinabi ng Lord, Messiah I am. Doon yan sinabi. Pagkita anong ginawa ng babae? Umalis. Bigla siya iniwan. Nagtatakbo. Pumunta ron sa city, sa bahay nila. Huy, nandiyan yung Messiah, nandiyan yung Messiah. Nagpatotoo na. Nag-testify na. Imagine yung tao, pagod na pagod yun. Pagdating, nandiyan yung Messiah, andyan na. Liga. Sige, sinabi, andyan yung tagapagligtas. Yan ang magliligtas sa atin. Liga, tira kayo. Next verse, ano sinabi? And many of the Samaritans of that city believed in Him because of the word of the woman who testified. Because of the word of the woman who testified. Maraming naniwala dahil may nag-testimony, may nag-testify, may nagpatotoo tungkol kay Jesus. He told me all that I ever did. Marami po. Makita how the Lord Jesus Christ broke the barrier or the wall. Let's say the wall between the Jews and Gentiles. There's not yet time for the Gentiles to be saved. Pero binali ng Lord dahil sa souls. Ganong katindi. Sinabi niya mismo, I came for the lost sheep of Israel. Wala na. Gentiles, no. Binali niya. Dahil nakita niya sa babaeng yon, yung nasa likod ng babaeng yon, gano'ng karaming souls ang maliligtas. Kanya kahit hindi pa tayo iligtas, dahil hindi pa tapos ang gospel ng Lord, pinatawag ng Lord, iniligtas pa rin ng ating Lord. At naniwala sila at naligtas sila. Now, yung po introduction natin. Pasok tayo sa message talaga. Joshua 6:20-23. So the people shouted when the priest blew the trumpet. Alam natin to. And it happened when the people heard the sound of the trumpet
And the people shouted with a great shout that the wall fell down flat. Then the people went up into the city, every man straight before him, and they took the city. Bumagsak yung syudad, kinuha nila, kinongker nila yung lugar. And they utterly destroyed all that was in the city. Winasak lahat. Both man and woman, young and old, ox and sheep, and donkey with the edge of the sword. Pinatay lahat. Yun ang bilin ng Lord. Noong araw po, ganyan ang Lord sa kaaway. Patayin lahat. 22. But Joshua had said to the two men, yung spies, Hoy, go to the harlots. Imagine, para paisip mo pa yan. Nagkakasunod, naglalabanan. Pagkatapos ito, pumapatay sila. Andun na, nakaisip pa rin ni Joshua. Hoy, kayong dalawa, hindi kayo rito. Yung pangako nyo ay sa harlot. Ililigtas nyo yan, ha? Baka nakakalimutan nyo, yung red ribbon, nandun doon, red ribbon, liligtas mo yan, liligtas mo yan. Opo. Kasagsagan ng gera, maaalala mo pa yon? Hindi siya nakaalala. Ang Diyos ang nakaalala ron. Nakukuha niyo. Kaano katindi ang soul sa harapan ng Lord para kasagsagan ng gera, soul pa din ang nasa mind ng Lord through Joshua. Joshua means Joshua. Joshua means Jesus. Savior. Ibig sabihin po. Verse 22. From there, bring out the woman and all that she has as you swore to her. Pinangako mo lahat, iligtas. Oy, sundin mo. Next. And the young men who had been spies went in and brought out Rahab, her father, her mother, her brothers, and all that she had, so that they brought out all her relatives and left them outside the camp of Israel. Isinave niya lahat. Sa verse 25, and Joshua spared Rahab, the harlot, her father's household, and all that she had, so she dwells in Israel. Pati pala lahat ng gamit niya, sinave. Listen to me. Madalas nasasabi, kayo, marami kayong preacher nasasabi, ang salvation, soul lang, soul lang. Ito lahat daw eh. Old Testament pa ito, hindi sa grace. Old Testament. Although may grace, Old Testament. All that she had, lahat na nasa kanya, mahal sa buhay, kagamitan niya lahat, sinave ng Lord. Sinesave din ng Lord lahat sa ating buhay pala. So she dwells in Israel to this day because he hid the messengers whom Joshua sent to spy out Jericho. In other words, ang punto de vista nila, Lusob, kapatid! Sumikaw sila, bagsakan. Patay natin, patay dito, patay doon, patay doon. Yun na nasa mind nila. Without knowing that there were souls behind the wall. Yan ang problem. Si Joshua, hindi niya nalimutan. Na paglusob nila, there were souls behind the wall. Nakukuha nyo? Tingnan mo ang drawing niya. Ayan eh. Eto sila. Lusob! Sabi nila. Kaso may wall dito. Tingnan yung posisyon. Joshua army, wall. Sa likod ng wall, andun ang souls. Sa malayo-layo, andun ang blessing tsaka yung land na sasakupan nila. Nakita niyo ang posisyon? Pagbagiba ng wall, ang unang-una, yung souls. Yung souls na ililigtas. Bago ka makarating dito sa blessing. Sa kanila, nangyari, pag-iban ko, inuna yung blessing, tsaka binalikan yung soul. Huwag yung gawin ganon. Marami nadadali sa atin sa ganyan. Marami. Alam ko, naniniwala ko, marami tayo may problem sa atin, may blessing, inaasahan tayo, position o healing, pero hindi dumarating because there's a wall in between you and your blessings or your healing. Nasa gitna. And what do? We pray, of course. We even fast. Nagpa-fast pa tayo for that wall to collapse, para bumagsak yung wall, para walang hadlang sa blessing, walang hadlang sa healing, para walang hadlang sa miracle, para diretso tayo. But it's all in vain. Walang nangyayari. Why? Your focus nando sa blessing without knowing that there are souls behind the wall. Yan ang problem. Naalala ko, noong unang magpa-check up ako, na-detect yung aking si KD, pagtingin ng GFR ko.
Naku, Mr. Santos, 8 na lang ito. Sabi nga ron, wala na, dialysis na ito. Kasi 10 pababa, 8 ka lang eh. Sabi nga, kung ito naging mataas-taas ng konti, creatinine mo 600, grabe ito. Sabi kung 200 lang ito, pwede pa siguro magawa natin ng paraan. 600, wala na ito, dialysis na. Ibig sabihin, nakita ko na yung wall doon sa healing ko. Anda doon na, may wall. Piniriod na, wall na agad eh. Ano ginawa ko? Sabi ko sa doktor, hindi ko rin alam eh, siguro pinalakas sa Lord yung loob ko eh. Alam mo, Dok, wala namang problema mamatay eh. Sabi ko sa kanya, ang importante, alam natin saan tayo mapupunta pag namatay tayo. Kayo, Dok, tanungin ko, alam niyo ba saan kayo mapupunta? Ayun na. So, ibig sabihin, kwentuhan na kami. Hindi ba alam, Dok, na ito, sinabi ko na, gospel, sinabi ko na sa kanya, lahat sinabi ko na. Umuo siya ng umuo. Pagkatapos doon, sabi niya, sige, magpalagay niyo po kayo ng pistula dito. Para preparation doon sa ano. Ay, walang problema dyan. Ako sa kanya. Kasi sinabi ko sa inyo, Dok, yung gospel, manood kayo sa online namin. Alis na kami. Liyo ko noon. Talaga dahil nga sa taas ng creatinine ko. Hindi na kami. At sa bahay, iisip ako, mambirang bigat ng wall ito. Ako hanggang matindi ito. Ayoko na dialysis. Ayoko na. Alam ko, pagka dialysis, dire-diretso na yun eh. Pero iba naman nakakaligtas naman yung iba. Iba nakakaligtas. Pero ayoko talaga. Kasi bubutasan ka nun dito sa leeg. Malaking butas yun eh. Ayoko nun. Ayoko nun. Punta kami Makati Med. Ando na, nephrologist ulit. Sa kidney. Grabe ito, Mr. Santos. 600. Wala na. Dialysis talaga. Tsaka 8 pa. Sabi nga, wala na ito talaga. Pero tingnan, nakita yung kwan ko ngayon. Sa prostate ko, nakita, ang laki ng prostate. Yung baka dito nang gaganya. May gano'n na. Pero sige, di ba, magpaano ka na dyan? Magpa-catheter ka na. Catheter daw, sabi sa'yo. Lumano ko yung catheter. Yan nga ako. Pero hindi ako pupunta. Sakit doon, alam ko eh. Catheter daw, catheter. Sa loob ko, ikaw na lang. Sa loob ko. Sabi niya, delikado ka dyan, ha, Mr. Santos. Pag gawa ka dyan. Share na naman ako. Share ako sa kanya. Hindi kami pumunta. Punta ako ng St. Luke's ngayon. Pagdating doon, inuna sa doktor eh. May doktor sa heart eh. Yung doktor sa heart, sineran ko na rapture. Grabe, gustong-gusto. Tayo mo kay Pastora. Dumalaw siya sa akin, nagtatanong na naman eh. Oh, Pastor, yung sa rapture, ano ba nangyari doon? Paano ba nangyari doon? Nagka-interesado siya sa rapture. Sa puso, tinita yung puso ko. Okay yung puso mo. Sabi nga, Mr. Santos, maganda. Mami, ito na. Dinala na ako sa urologist. Yung magda-laser. Ay, hindi siya sinabi, share na naman ako. Share ko siya. Tapos sa nephro na. Doon sa kidney na. Ando na, sinabi na sa akin, mahirap ikaw. Medyo tagilid yan. Puro tagilid na sinasabi. Tagilid. O, sa akin, hindi. Babagsak yung wall na yan. Sineran ko rin siya. 3 doktor ang sinesharean ko. At dinadalaw ko everyday eh. Yung 3 yun ang sinesharean ko. Why? Alam ko sa wall, behind the wall, there are souls. Ito. O ngayon, ang sabi sa akin ng doktor, di ba pinatotoo ko sa inyo, Mr. Santos, kinain ko yung sinabi ko. Hindi ko kalahin makarecover pa kayo. Kasi lahat ng ganyan ka, diretso yan, dialysis yan eh. Hindi po, may Diyos po ako eh. Sabi ko sa kanya. Ang Diyos ko po. Pero kayo ginamit kayo ng Diyos, yung sabi ko. Pero may Diyos po ako. May Diyos po ako. Yun ang sabi ko sa kanya. In other words, sa atin po, yan ngayon eh. Tingnan nyo ha. Tayo madalas, eto. Madalas may wall. Yan lagyan. Di natin makuha ang blessing. Di natin makuha hiling. O ano man. Why? May wall. Pero may natin lahat, nandito. Wala dito. Kung ang may na nandito na kay Rahab, sa panahon ngayon, na nag-grace, gusto magligtas ng Lord, at ang Lord, mga souls, gusto magligtas ng Lord, at ito nasa isip, baka pumikit lang ito, bagsak na itong wall na ito, makukuha niya agad ito. Pag nakuha to, diretso. Ito ang reward mo. Kapalit mo sa Lord. Kaso itong mga nandito, ang mind, ayun. Nasa blessing. Nando sa healing. Wag. Kahit may sakit ka. Kung sino padala sa doktor, nurse, pati nurse doon, sinesharean ko. St. Luke, sinesharean ko yung mga nurse. Lahat ng nurses na pumasok sa akin, sinesharean ko sila. Wala na, pati yung anesthesiologist pa daw, yung sa anesthesia, sinesharean ko siya. Yung kumukuha ng dugo sa blood, iba yun eh. Iba yung nurse, iba yung kumukuha ng dugo. Sinesharean ko siya. Madaling araw yun, alas 5 na umaga kung kumuha. Pati siya, sinesharean ko siya. Wala akong pinalusot doon. Alam ba kung sino pa? Yung nagpapalit ng bedsheet. Yung nagpapalit, pati yung sineran ko. Ang tanong bakit? Walang pinipili ang gospel ng Lord. Nakukuha ba natin?
Kaya nung oras na yun, wala na sa healing yung aking mind. Sa gospel na ang mind ko nung oras na yun. Sabi ko nga sa inyo, di ba napatotoo ko, hindi ko alam kung nasabi ko kay Pastor Les o kay Pastore. Bakit man ito pakiramdam ko rito sa hospital? Para bang nasa hotel ako na magaan yung pakiramdam ko. Hindi ko naiisip yun ha. Yung sa soul yun, hindi ko naiisip. Ang gaan ng pakiramdam. Para ako wala akong sakit. Ganun. Tapos nasa hospital ka, parang hotel ang tingin mo sa hospital. Ay, grabe mga kapatid. Ganun ang soul. Pag mind and heart and soul mo nasa soul, grabe po. Kito, pag nandiyan dyan ka at may wall na ganito, huwag mo intindihin muna to. Huwag mo intindihin ito. Ito. Alam ko na, Lord, kanya may wall. There are souls behind the wall. There are souls behind the wall. There are souls behind the wall. Meron. At may makikita kayo, sigurado. Naalala ko rin, di ba, kung napatotoo ko sa inyo, yung brother natin, masakit sa puso, inatake. Siya, dinala sa ospital, sa Chinese. Pagdating doon, walang single. Talagang hindi pa lang nilagay ng Lord sa single. Nilagay sa limahan. Pagdating sa limahan, lumakas yung bigla. Mamaya, ayun na, inisa-isa na yung 4 doon. Yung kasama niya sa loob ng kwarto, kasi limahan eh. Yung 4, sinera na. Maghapon yun, sineshare niya. Tapos, higa na siya uli. Tapos, hisera na naman niya. Ayun, lumabas, ang lakas. After, kung di ako nagkamali, mga after 10 o 15 years pa bago siya inoperahan sa heart eh. Inoperahan siya ngayon, malakas pa din ngayon. Ano doon pa din, lalakad pa rin. Na-stroke pa yun, may partida pa, na-stroke pa. Kasi gospel eh. Gospel career, ang hirap patayin. Basta gospel career, ang hirap patayin. Ang nasa mind agad, lalo yung asawa. Yung asawa, pastore, lalo yung asawa. Gospel talaga nasa mind. Pag gumano na yun, alam na yung sabihin nun, babanatan ng 1 Corinthians 15:1-4, saka Acts 2:3, pag didikitin nun, sigurado. Ganon siya, firme. Pag sumenyas ng gano'n, alam na niya yung sabihin nun. Gospel yan, pagtatapatin na. Kaya, yung buhay niya, imagine, cashier lang siya doon sa Amerika eh. Nakabili ng bahay eh. Hindi mo cashier, makabili ka ng bahay. Why? Gospel. Basta gospel career, diyan mo makikita paano pumasok. Kanya tatandaan ninyo, pagka may wall, wag yung wall, tingnan mo. Wag yung blessing sa likod ng wall. Yung souls behind the wall, yun ang tignan mo. Kay St. Paul, itinerary ng souls niya. Sumakay ng barko. Doon sa barko, nawasok yung barko. Ilan naligtas? 276 ang naligtas. Alam ko, tumanggap yun. Hindi makakalusot kay St. Paul yun. Sa share niya sigurado. At kanya sumusunod kay St. Paul, nakuha yung St. Paul yun. Pagkatapos doon, bumaba sa Malta. Sa Malta po, sa maliit na lugar po, mga tribes na nando doon po. Yung tribe na yun po, yung lahat ng tribe na yun, ang tigis sa kayo, nga, kinento ko na sa inyo kanina. Pero lahat yun po, meron silang, kung di ako nagkamali, father na isa doon, nagkasakit. Pinag-pray Paul, gumaling. Nung gumaling, Diyos nga ito. Tumanggap din. Tribo. Bakit hindi ko alam isipin ng tribo? Patanggapin mo yung tribo. Mga natives. Yan lahat, puro Diyos, yung mga anito, yan yung mga Diyos, yung mga anito. Mapatanggap mo, Jesus Christ. 276, plus isang tribe, hindi ko alam kung ilan mga tribo niya yan, kung mga siguro mga 100 o 200, 400. Tsaka palang diretso kay Caesar. Actually, hindi talaga kay Caesar para mag-share number 1 eh. Idudulog niya Israel kay Caesar para wag banatan ng mga Romano eh. Pero kasama niya, share niya ng gospel mga kapatid. At ilam, pagdating niya ron, sigurado hindi kay Caesar agad eh. Dumaan na naman sa iba yan para mag-share naman ng gospel. Ganun siya. Kumbaga sa nag-i-istasyon. Nag-istasyon dito, gospel. Nag-istasyon doon, gospel. Stasyon dito, gospel. Stasyon dito, gospel. Ganun tayo dapat. Tanong, bakit masyadong concern ang Lord sa souls? Jonah, eto, kabaliktaran ni Paul. Jonah 4:6. Alam natin ginawa niya, di ba? Tumalikod siya, pumunta sa Tarsus, mga kapatid, imbis na rin sa Ninive, nagpunta ng Tarsus. Jonah 4:6. Dumating si Jonah. Oh, for today, gugunawin kayo. Sabi, alis siya. Naghintay siya ngayon para gugunawin. Hindi ginuna ng Lord. Ano sabi ni Jonah? Sabi ko na nga, be. Sabi ko na nga, be. Nabuhisit na naman siya. Sabi ko na nga, be. Hindi na naman ililigtas. Kaya magandang kanta natin eh. Sabi ko na nga ba eh. Tignan mo. Sabi ko na nga ba, liligtas lang ng Lord ito. Kunya-kunyari lang ito, galit-galit ito. Ito naman yan, liligtas. Liligtas nga ng Lord. Puro sa nakatingin, dahil niintay, magugunaw eh. Hindi nagunaw. Nabuisit siya. Talagang nagngangalit yung ngipin niya sa galit. Verse 6. And the Lord God prepared a plant and made it come up over Jonah.
napatubo na halaman. It might be shade for his head. Deliver him from his misery. So Jonah was very grateful. Kanino? For the plant. Salamat sa halamang ito. At ako nilagyan mo ganyan. Salamat sa iyo, halaman. Salamat sa iyo, halaman. Salamat sa iyo. Ito na, next verse. But as morning dawned, the next day, God prepared a worm and it so damaged the plant that it withered. Ibig sabihin, pinakain sa uod. Next. And it happened when the sun arose. Ito na araw. God prepared a vehement east wind. Kita yung malalakas hangin sa kanya galing. And the sun beat on Jonah's head. Next. And so that he grew faint. Halos himatay na siya sa init talaga. Then he wished death for himself and said, it's better for me to die than to live. Mabuti pa, mamatay na lang ako. Ganun ka-arrogante si Jonah. Sa harapan ng Diyos. Imagine, sa harapan ng Diyos, ganyan ka. Next. Then God said to you, is it right for you to be angry about the plan? Gentle pa rin ang Lord. Ganun na ginagawa. Tama ba magalit ka dahil lang sa halaman? Sumagot siya. Is it right for me to be angry even to death? Ako ba'y dapat magalit dahil ako'y mamamatay? Pabalagbag pa rin ang sagot. Ito na sagot ang Lord. But the Lord said, you had pity on the plant for which you have not labored, nor made it grow. Naaawa ka dyan sa halaman, hindi naman ikaw ang gumawa niyan, hindi ikaw ang nagpatubo niyan. Naaawa ka dyan. Which came up in a night and perished in a night. Diyan ka naawa. Ibig sabihin sa Lord, they are my creation. Yung mga taong yan, nilalang ko yan. Ang reason ko bakit gusto niya iligtas, kasi bawat nilalang niya, ayaw niya mapunta sa hell. Kasi masakit sa Lord na makita niya nilalang niya, tapos sa hell ang dadalhin, doon sa apoy, naghihirap doon. Nahihirapan din ang kalooban ng Lord, kanya ayaw niya. Nakukuha po ba natin? Kanya ayaw ng Lord. Kanya ganun lang galing. Inis siya kay Jonah, mga kapatid eh. Tapos verse 11, sinabi niya, ito mabigat. And should I not pity Nineveh? Di ba ako maaawa sa kanila? That great city, in which are more than 120,000 persons, bilang niya ang tao sa bawat bansa. Bilang niya. Bilang tayo ng Lord sa Pilipinas. Who cannot discern between their right and hand. Oh, ano ibig sabihin nun? And their left and much lives stuck. Take note. And much life stuck. Hindi ka ba naaawa doon sa mga taong nandoon na nagrepent? Pumihit na sa kasalanan? Hindi ka pa rin naaawa? At doon sa mga tao na inosente, hindi alam ang kanan o kaliwa, mga innocent, yun po yung mga children, yung mga bata. Hindi ka ba naaawa doon sa mga bata na nando sa Nineveh na yan? Mamamatay, wala namang kamalay-malay mga bata. Hindi ka naaawa. At doon sa mga hayop, imagine that. Kung sa hayop naawa, Lord, ayaw niyang patayin, samantala yung nalang papatayin talaga para kainin. Naawa pa rin siya, ayaw niyang patayin. What more ang tao? Ayaw ng Lord. Ganong katindi pagpapahalaga niya sa buhay ng tao. Para pahalagahan mo ang buhay ng hayop, baka kinakain talaga. Pero hindi ganon. Okay, patayin mo na, kakainin mo, okay lang. Pero mapaparusaan yung baka na sa kasalanan ng tao. Wala namang kamalay-malay, baka wala namang ginawa ko diyan. Yun lang ang kasalanan. Ano kasalanan yan? Tapos madadamay dahil sa kasalanan nyo. Gusto mo ba mapatay yan dahil walang kasalanan? At yung mga bata, lalo na walang kaalam-alam, mamamatay lahat. Yan ba, Jonah, di mo naisip yan? Yung mga tao nagkasala mula sa hari hanggang sa iba, pero nagsisira sila. Ano pa ang gusto mo, Jonah? Ano pa ang gusto mo, Jonas? Ba't hindi ka pa rin kumikilos, Jonas? Kawawa yung mga tao sa labas. Walang malay na ando doon na hindi alam kung ano mangyayari sa kanila. Dahil walang alam sa Word of God at hindi bumubuka mga bibig natin, mga messenger ng gospel ng Lord. Oh yes. Hindi tayo katulad ni Jonah na lumihis, pero sa pagtahimik mo, para ka pa rin si Jonah. Na wala kang pakialam doon sa mga innocent mga tao na innocent in the sense, hindi dahil bata sila.
Inosente sila pagdating sa salita ng Lord. Wala silang alam. At ang Lord na nagsabi, nila alam ang kanilang ginagawang masama. Hindi nila alam. Tapos magtatahimik tayo ng bibig natin. Ano labas natin sa harapan ng ating Panginoon? Lalo sa panahon ngayon, mag-iingat kayo. Sa hirap ng buhay ngayon, lahat saan nakatingin, saan nakapokus? Sa blessing, nakapokus. Sa pagpapala, nakapokus. Nilalagpasan itong bahay na ito. Kung kukumpara mo, napakalaki ng wall, napakalaki ng blessing, malaki pa ito maliit lang ang bahay ni Rahab. Kaya hindi punado. Pero hindi mo alam, hindi dito interesado ang Lord. Lalong hindi dito, although pinalagay niya ron sa kanyang treasury, pero hindi siya interesado dyan. Dito siya. Mas interesado. Yung mga nakatira sa loob ng bahay na ito. Isang buong pamilya na gustong maligtas. Yun ang inalala ng ating Lord. Lalo ngayon, grace dispensation ngayon. Tinawag na grace dispensation of grace to save people. Na impossible sana, sabi ng Lord, hindi niya gusto mapahamak ang mga tao. Kada gusto niya lahat maligtas. Yun ang gusto niya. At paano maliligtas? Kung tatahimik natin, bibig natin, batid sa gospel ng Lord. Yan ang reason ba't di mo makuha yung hinahangad mo. Doon ka nakatingin sa hinahangad mo. Huwag doon. Kanyang wall ayaw bumagsak Doon ka nakatingin sa hinahangad mo. Huwag doon. Dapat ang focus mo is the souls behind the wall. Doon ka pumokos. At nakita mo kung paano kumilos ang ating Lord. At makikita mo rin, talagang pag may wall ka, tandaan mo, may souls sa likod niya. Ando ng blessing na gusto mo, eto pirme. Katabi ng wall, pirme, yung souls na dapat uunahin mo. Purihin ang Diyos mga kapatid at sana po sa araw na ito, nalaman natin as Christians kung anong priority po natin dapat gawin. Ang grace ng Lord malawak para sa lahat. At sana yung grace na yun, samantalahin po natin. Samantalahin natin. Sapagat may hangganan po ang lahat ng bagay. Sana hanggat may grace pa, bumukas ang bibig natin. And I guarantee you, yung sinabi ko sa inyo kanina, lahat ng gospel messengers natin po dito, nakikita ko ang buhay, ang ganda ng buhay. Napakaganda ng buhay. Yung blessing ko sana lumalapit sa kanila. Dahil talagang pinagmamalaki nila. Pag nagsishare sila, pinagmamalaki. Meron pa isa rin nakita ko, isang district leader din natin. Pero alam ko maraming district leader na ganyan. Yung isang madalas ko makakita talaga. Ganyan, makakotse na siya ngayon May kotse na ngayon. Dati pa jeep lang may kotse na. Yung pa rin kinikwento. Bishop, ito, sinakop namin ito. Ito, sinakop na itong lugar nito. Ganun, pirmi siya. Ito, may Bible study na po tayo rito. Bishop, puro ganun siya. Nagtatrabaho yun. Pero pagbukas sa bibig, bakit ganun? Souls ang binabanggit. Yan ang sikreto. Gusto mo tumatag ang business mo? Isosyo mo, Lord, sa paanong paraan. Yung gospel, sama mo dyan sa business mo. Yung sinasabi sa Proverbs 3, si 3:15, do not lean on your own understanding. Saka acknowledge God in all your ways. Acknowledge God in all your ways. Ano ba yung sabihin na acknowledge God in all your ways? Kahit kailan ka magsasalita, at sinong kausap mo, huwag mawawala ang pag-acknowledge mo sa gospel ng ating Lord. Pag sinabing gospel, si Christ ang sinasabi nito. Yung ginawa ng God na nakatawan tao, yun na sinasabi sa gospel po. I-acknowledge po natin. Dahil yan ang malaking pagkakamali ni Solomon. Hindi niya in-acknowledge ang Lord sa lahat ng ginagawa niya. In-acknowledge niya yung tunong niya. Kanya niya sinabi yun Hindi ang Lord ay in-acknowledge niya. Sana mula sa araw na ito, acknowledge niyo ang God through spreading the gospel of Christ. So we'll stand, please, tumaybo tayo lahat. So we'll just sing this song, Amazing Grace. Was lost.
Pwede ba sa pagkakataong ito, magpasalamat tayo sa ating beloved Bishop. Sabay-sabay po tayo. Salamat, Bishop, sa napakagandang mensahe. 1, 2, 3. Salamat, Bishop, sa napakagandang mensahe. Praise God. Sige po, makakaupo na po tayong lahat. Praise the Lord. Salamat sa ating Panginoon. Another enlightening message po ng ating Lord para sa atin. Ang kapatid na ginamit po ang ating beloved Bishop. So today, nabigyan diin po o nabigyan po ng emphasis na tayo po bilang mga Kristiyano, we must share the gospel. At dapat po ay matindi po ang concern po natin sa mga kaluluwa. Alam niyo po, kanina nagsasalita po ang ating beloved Bishop, nabanggit niya yung platform. Sa hindi po nakakalam ang orientation po ng church po natin, hindi po tayo lalago ng ganito kung hindi po masigasig at matsatsaga magturo ng gospel ang mga manggagawa ng ating Panginoon. So kaya po tayo dumami. Mapa-kasal man yan, mapa-child dedication, mapa-house dedication, sa kahit anong platform, kahit anong pagkakataon, pag may chance, isisingit po ang gospel. So kaya po sa atin, tinuruan po tayo ng Panginoon. Dapat talaga, in each and every situation, gospel ang mindset po natin. Sila Bishop, Pastora, hindi pa po nila naikwento po sa inyo. Si Pastora po, lalo na pagsasakayan ng taxi, ng Grab. Talaga pong, mga kapatid, sharean niya ng gospel nila. Yan po ang orientation po natin. Kasi yun naman po kasi talaga dapat. So hindi lang po tayo dapat nakafocus sa blessing, mga kapatid. But importante, nandun po yung responsibility sa atin na yung mga tao na nakakasalamuha natin, importante na sharean po natin yan ng gospel. At yan din po yung na-impart po nila sa aming mga pamilya, and even I myself, mga kapatid, na pagka sa bawat sitwasyon, kanegosyo, sa mundo po ng pag-aaso, mga kapatid, minsan naanyayahan po tayo makapag-share ng gospel. Imagine, mga big-time people po yun. Pero sa akin, hindi ako matatakot. Bakit? Kasi mas matindi yung Diyos ko, mas big time yun eh. So luluhod at luluhod sila sa ating Panginoon. Bakit? Kasi ang mindset, gospel. Diyan po tayo tinawag ng ating Panginoon. Amen po. Kaya high time na o oras na para mapagtagumpayan natin or overcome natin yung mga hiya-hiya pagdating sa gospel. Hindi pwede. Kailangan malalakas ang loob po natin na mag-share ng gospel ng ating Panginoon. Alisin po natin yung mentality niyan ng pag-share ng gospel na nahihiya tayo. So yan po, alisin natin yung sa kaisipan na it is not our business. No, business po natin yan bilang mga Kristiyano. Hindi lang po pang worker, hindi lang po pang pastor yan. Lahat tayo kailangan mag-share po ng gospel or tayo kailangan maging gospel carriers. Amen po? So sa pagkakataon naman pong ito, sa lahat po ng aming mga bisita na nandito, allow me to share with you napaka-importante salita ng ating Panginoon. Hindi po sa lahat ng mga first-time viewers po natin. Kung meron man pa po tayo, pahiram lang po ng konting oras po ninyo. Alam niyo po, you are blessed dahil napakinggan po ninyo kung gaano po ka-concern ng ating Panginoon sa inyo. So gusto po kayo ng Panginoon na mahayagan po ng gospel din po niya. Na kailangan po natin paniwalaan para tayo po ay maligtas. Importante po yan. Na pag sinabi natin kaligtasan, so please listen to me sa lahat ng mga first-time guests po namin nandito, ganyan sa mga first-time viewers. Pag sinabi natin salvation, ang sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith. Malinaw na sinabi na data that we are saved by grace through faith. Kaya lang po ang tanong, saan po tayo mananampalataya at maniniwala? It is found in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. It is about the death of Christ, the burial of Jesus Christ, and the resurrection of Jesus Christ. Yan po yung sinasabi ni Bishop na gospel na kailangan paniwalaan po natin. Yan po yung sineshare po natin dapat regarding po sa death, burial, and resurrection ng ating Panginoon. Kailangan natin po maniwalaan. Kaya lang, the question is believing enough? Pag tayo po ba'y naniwala, nanampalataya, wala na po tayong gagawin. Ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 17, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan? Ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? So sa madali sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo nanampalataya, tayo naniwala, kailangan lakipan po natin ng pagsunod. Hindi po tayo matatapos sa pananampalataya, but rather we need to obey the gospel of Christ. Kaya lang the question is, how will you obey? It is found in the book of Acts, chapter 2, verse 38. First, we are going to repent. Tayo po magsisisi po ng ating po mga kasalanan na katulad din po na napakinggan natin kanina.
We are going to ask for forgiveness. We are going to confess our sins. At naniniwala po ako kahit feeling mo, ang dami mong kasalanan, ang dami mong kapalpakan, pakiramdam mo, ikaw yung pinakamuruming tao sa balat ng lupa. But for as long as nandun yung genuine repentance sa ating pong mga puso, believe me, the Lord is willing and able to forgive your sins. At dyan di po papasok yung ating pong death to sin. Yan po yung unang step. And second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So tayo naman po ibabautismo sa tubig. So ilulubog po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. At sabi po sa Romans chapter 6 verse 4 sa bandang taas po ng talata, therefore we were buried with Him through baptism into death. Ulitin ko, therefore we were buried with Him through baptism into death. So ibig sabihin, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why? Dahil para bagang inililibing naman natin yung ating pong mga kasalanan, kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. Hindi po ito paghuhugas ng dumi ng katawan, kundi ito po paghuhugas ng ating pong mga kasalanan. Yan po yung pangalawang step. Now, the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Yan naman po papasok ng ating transformation, yung ating pong regeneration. So sa madalit sabi, tayo mababago na po, na nabanggit po sa Romans 8:11, ganyan din po sa Titus 3:5. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Aminin nyo man hindi, sa lahat ng aming mga bisita, lahat tayo may kahinaan. Di ba, ang hirap magbago kung minsan magbabago tayo ng sandaling panahon, 1, 2, 3 buwan. Sa mga susunod na panahon, bumabalik sa dati. Bakit? Kasi sa sarili mo lang. But you know what? Once you receive the gift of the Holy Spirit, yan po yung tutulong po sa atin para mapagtagumpayan yung lahat ng ating mga kahinaan. At yan din po yung magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban ng ating Panginoon. So take note, itong 3 bagay na ito ay kailangan maganap po sa atin. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news. And that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat ng mga bisita, pwede po ba na itaas natin ang ating 2 kamay bilang tanda ng pagsuko? Yuko natin ang ating mga ulo. Please repeat after me with this prayer. Hindi po sa mga first-time viewers. Taas natin 2 kamay, yuko natin ating mga ulo. Please repeat after me na habang binabanggit natin ang mga panalangin na ito, nandun yung taos-puso na tayo po humingi ng tawad sa ating Panginoon. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa 3 araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Yan po yung first step. Para sa pangalawang step, andyan po yung mga telephone numbers natin. Pwede kayong tumawag dyan para makapagpa-schedule po tayo ng water baptism or ating pong FB page. Mag-message lang kayo para mabigyan po namin kayo ng further instructions. So meanwhile, our beloved Pastor Norma for the additional message and benedictions. So once again, God bless every one of you, and to God be all the glory. Amen. Praise God. Thank you, Pastor Lud, sa patuloy mong pagbibigay ng mensahe ng ating Panginoong Yesus. The gospel, the power of God to salvation. Alright, purihin po ang ating Diyos. Napakaganda po ng mensahe ng ating Panginoon through our dear beloved Bishop. At alam na natin kung anong ibig sabihin ng Panginoon sa atin. Amen? So ngayon po, dadako po tayo sa ating pong offertory. Sa Daniel chapter 2, verses 46 to 48. Then King Nebuchadnezzar fell on his face, prostrate before Daniel, and commanded that they should present an offering and incense to him. And verse 47, the king answered Daniel and said, truly your God is the God of gods, the Lord of kings, and a revealer of secrets, since you could reveal this secret. Then the king promoted Daniel and gave him many great gifts. Purihin po ang ating Panginoon. Tunay nga po na ngayon po ay marami pong mga binibigay ang Panginoon sa atin. Mga bagay na kamangha-mangha. Yung minsan di mo alam kung paano mo bibigyan ng solusyon. Pero tinutulungan tayo ng ating Diyos at titignan mo ang sarili mo
na kung lilingon ka sa likod, saan ka nang galing, makikita mo kung paano ka tinulungan ng ating Diyos, sinabihan kung anong paraan para mapagtagumpayan mo. Nakita natin dito si Daniel, nung sinabi niya sa hari kung ano ang kanyang panaginip, ay namanghang hari sa kanya at binigyan siya ng maraming gifts. Hindi kaya ngayon ay pagkakataon naman natin na si Lord naman ang bigyan natin ng ating gift dahil yung mga tinutulong niya sa atin, ni sa hinagap, ni sa ating kaisipan, hindi natin kayang isipin kung paano tayo nililigtas ng ating Panginoon sa araw-araw na buhay natin. Sa pagbibigay po natin, kinakailangan po maluwag sa puso, nagmamahal. At sasabihin natin sa Panginoon, Lord, hindi ko kayang tumbasan ang kabutihan mong ginawa sa akin. Amen? Alright? For complete details of our online giving, please refer to the ways and means to give dyan po sa ating ABP. Maraming salamat din po sa mga kapatiran, walang sawang sumusuporta sa ating mga gawain. And to all Yapper, you are invited to join the Pray, Talk, Eat on March 16, Saturday, 7 a.m. via Zoom. And to all workers, get ready for our 7th Force Workers Conference on March 21, Thursday, 2 p.m. at SM North EDSA Skydome. Be filled at our next congregational fasting on March 22 and 23, Friday and Saturday, 9 a.m. at Star Mall EDSA Show Trade Hall. Also, don't miss our communion service at Cuneta Astrodome on March 24, Sunday at 9 a.m. And we are excited to announce our 39th church anniversary celebration happening on November 11, Monday, 5 p.m. at Smart Araneta Coliseum. See you again next Sunday here at Star Mall EDSA Show Trade Hall for our on-site worship service. Tumayo po tayong lahat at tayo po'y magbigay sa Panginoon ng pangwakas na panalangin. Iko natin ang ating mga ulo. Let us pray. Dakilang Ama, maraming salamat po. Salamat po, Panginoon, sa paggamit mo sa aming beloved Bishop Louie na inapuyan mo ang aming pong pananampalataya. Tunay nga po sa nakikita namin sa ngayon, kinakailangan po ng maraming Jonah na isisigaw na kayo po ay malapit ng babalik. Malapit ng hatulan ng mundo na to. Ngunit konti lamang po ang lumalabas ng mga Jonah. Sapagkat maraming hadlang. Hadlang po ang nahihiya. Hadlang po ng kaisipan na hindi niya gawain ito at hindi siya interesado. Alisin mo sa isip namin itong mga bagay na ito sapagkat kami po ay mga anak mo na iniligtas at tinawag sa ganito pong gawain na kami ay matutong tumingin sa mga tao na nangangailangan po ng kaligtasan. Gayahin po namin si Joshua, Panginoon, na sa kasagsagan ng giyera na alala pa rin niya si Rahab, ang kaluluwa at ang kanyang mga kamag-anak. Lord, tulungan mo po kami sa kahit na anong paraan ay maisagawa namin ang spreading the gospel of Christ and even the gates of hell ay hindi po makakadlang sa amin. Napakarami po namin mga taong dapat tulungan, dapat share ng Word of God. Isa-isa na sila nanghihina, nalulumo, hindi nila alam kung anong gagawin. Kaya tulungan mo kami, Lord, na kami maging masigasig, na gawin namin ang aming tungkulin sa inyo. Na humayo kami, share namin ang Word of God, ang mga tao, mga kasalubong namin, mga kamag-anakan namin, mga loved ones namin, mga kaibigan namin, mga co-workers namin, Lord. Kung saan mo kami idalin, bigyan mo po kami, Lord, ng kaalaman sa pagsasalita. Iunat po ang iyong mapagpalang kamay at i-bless mo, Panginoon, ang katalinuhan ng mga anak mo na matutong magsalita sa harapan ng mga non-believers. May mga tao kang ipadala sa amin, Panginoon, para ma-share ng Word of God. That in the name of Jesus, tinataas po namin ang bawat isa sa amin, Lord. Pagpalain mo po ang kaisipan. Huwag mo pabayaan, Lord, na magpabaya sa ganito mga pagkakataon. Ingatan mo po mga pisikal na pangatawan. Huwag pong pabayaan na magtagumpay si Satanas na ma-terminate ang isang anak ng Diyos. Bagos, Lord, kalusugan ang ibigay mo sa inyong mga anak. Ganon din po, O Diyos, tulungan mo, Panginoon, sa mga finansyal na kabuhayan.
Patuloy mo ibuhos ang pagpapala, Lord God. At tinataas namin, Panginoon, ang paghayo namin, ang church na ito na ang layuning, Lord, ay may pangalan sa aming bansa ang katotohanan kung paano po maliligtas. Sama-sama kaming nagtataas, Panginoon, ang gawain mo, Diyos. Ganon din ang aming bansa. Huwag mo kaming pahintulot, Panginoon, sa mga mabibigat na pagsubok. Huwag mo rin kaming pahintulot sa giyera o sa kung ano pa man magpapahirap sa amin. Nagtitiwala po kami, Panginoon, na hindi mo po pababayaan ang bansang ito. Abutin mo rin ang lahat ng mga kapatiran nandun sa iba't ibang lugar. Ibigay mo rin sa kanila, Panginoon, ang kaligtasan at katalinuhan na sila man ay humayo sa kanilang lugar upang ma-share, Panginoon, ang gospel ni Kristo. Maraming salamat po sa iyo po lahat ng kapurihan. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Amen. Praise God. The Lord bless and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. Lift up His countenance upon you and give you peace. God bless you and to God be the glory. A blessed day to all brethren. Let us pay attention to these important reminders. For online giving and Bible study offerings, you may refer to the details on the screen. Kung nais niyo pong magpa-schedule ng baptism or one-on-one counseling, you can call us via the contact numbers flash on the screen o mag-send ng message sa ating Facebook page. Support our church and our mission. We are delighted to share these church updates. Never miss our on-site worship service next Sunday at Star Mall Edsa Shaw Trade Hall, Level 3. You can choose among the 3 time slots: 10 a.m. to 11:30 a.m., 1:30 p.m. to 3 p.m., 4:30 p.m. to 6 p.m. Don't forget to invite your loved ones and friends. The chapter reading for Servants Force devotion on Tuesday, March 12, is Ecclesiastes chapters 8 and 9. To all businessmen and professionals, catch the ABC Refill with a special topic on estate taxation and guest speaker, Attorney Luisito Redoble. Happening on Wednesday, March 13, 6:30 p.m. at King Chef Seafood Restaurant, West Avenue. Registration fee is 700 pesos per head. Visit ABC's Facebook page for details on how to join. Inviting all Yopper to join the Pray Talk Eat on March 16, Saturday, 7 a.m. via Zoom. You can message Yopper's social media pages to join. We're excited for this year's Servants Force Conference happening on March 21, Thursday, 2 p.m. at SM North EDSA Skydome. Let's make ourselves available for this spirit-filled event. Be filled at our next congregational fasting on March 22 and 23, Friday and Saturday, 9 a.m. at Star Mall EDSA Shaw Trade Hall. Also, don't miss our communion service at Cuneta Astrodome on March 24, Sunday at 9 a.m. Let's get ready for our 39th church anniversary celebration, happening on November 11, Monday, 5 p.m. at Smart Araneta Coliseum. Good news! This is your chance to join the Servants Force, calling all those with God-given gift and skills. We are looking for passionate individuals who will be part of the Servants Force teaching, worship team, cat prod, and service operations ministries. To all who are enrolled in the Teachers Training 101, see you at 7 p.m. at Gilgal Church Center for the remaining date, March 11. Also, please be reminded that attendance is a must for the remaining schedule. No makeup classes will be given for missed lessons. Please bring notebook and ballpen. Meanwhile, for worship team, we need vocals and band such as electric or acoustic guitarist, bassist, keyboardist, and drummer. For Cat Prod, we need new addition to the C-Cube, video team, multimedia and graphic services team, audio and tech support. The service operations is also in need of Bethesda, Gideon, and comrades. Those who want to join must have completed one of C Books 1 and 2 as a basic requirement. Scan the QR code or fill out the ministry form found on our website
or at the information area every Sunday. The Servants Force Department will get in touch with you after successfully submitting the form. Sign up now. IDO for Music is now available on Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, and other digital platforms. Use IDO for Songs on Facebook, Instagram, and TikTok. Our church merchandise are up for grabs. Our very own calling card and sticker are available for purchase. We encourage you to visit our church kiosk located at the entrance to purchase. To order, you can also contact us via our Facebook page or the numbers flashed on the screen.